Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Paghihintay ng mga fur baby sa kanilang amo na ginabi ng uwi, kinaaliwan online. Mala cherry blossom na tanawin sa Imus, Cavite, hinangaan ng netizens. Pilipinas nanguna sa mga bansang kulang sa tulog sa Southeast Asia. Historical egg hatchlings ng dalawang halos 100-year-old tortoise sa Amerika pinasinayaan sa publiko. Sa trending showbiz balita, Melay Cantiveros nag-ala calendar girl sa kanyang birthday photo shoot. At comment ni Kylie Versosa sa sweet photo ni Chi Filomeno at ex na si Jake Cuenca pinusuan online. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, magulang ang madalas sumasalubong sa atin sa tuwing napapagabi tayo ng uwi matapos ang mahabang araw sa labas. Pero sa halip na tatay at nanay ay ang mga alagang kuting. At si Bantay ang bumungad sa isang netizen noong siya ay napag-uwi ng gabi. Ang kanilang nakatutuwang reaksyon, panoorin sa trending report ni Dustin Bayog. Kinagigiliwan ngayon online ang kwelang reaksyon na ito ng mga kuting at ibantay para sa kanilang amo na napauwi ng gabi. Ang 6 na fur cats kasi at ang isang fur dog ay sama-sama nag-aabang sa pinto habang pinagbabasdan ng kanilang amo na tila pa kanina pa siya hinahantay. Kaya naman ang banggit sa caption ay sorry dahil ginabi ng uwi at dagdag pa na hindi na ito mauulit. Ang mga netizens naman ay lubos na ikinutuwa ang naturang video na umabot na nga sa lagpas kalahating million views sa TikTok. Naglabag din sila ng kanilang subtitle sa reaksyon ng mga fur pets na tila ay pabirong pinupuna ang pag-uwi ng kanilang amo. Habang ang biro ng ilan ay bakit inuna pa ng amo ang pag-video kaysa sa pagpasok ng bahay. Ang naturang video na iyan ay umabot na nga sa higit 100,000 likes at 20,000 shares kahit hindi pa umaabot ng isang araw. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, marami sa atin kabilang sa bucket list ang maranasan ang cherry blossom season sa nag-iisang land of the rising sun, ang Japan. Bukod kasi sa ganda ng tanawin, mayroon lamang espesipikong panahon kung kailan sumisibol ang paunin nito. Pero para sa mga Pilipino, hindi na po kailangang lumayo para lang masaksihan ang pag-usbong ng cherry blossom dahil meron na raw pala nitong local version. Kung saan nga ba may ispatan ng tanawing iyan, ipabalita ni Rose Babiera. Tila free trial sa inaasam-asam na Japan trip ang hatid ng ngayoy viral tourist spot sa Imus, Cavite. Ang bagong paborito at ipinagmamalaking tanawin kasi ng mga Caviteño sa lugar ay walang iba kundi ang namumukadkad ng mga bulaklak na kulay pink sa kahabaan ng Advincula Road, Lancaster na parang cherry blossom ang dating. Kaya naman, ang mga netizen hindi mapigilang humanga at mainggit sa tila patikim ng springtime na hindi na kailangang bumiyahe pa. Sa mga kuhang larawan, makikita ang mga puno na namumulaklak at dahil magkakatabing nakahilera ang mga ito, ay mas nangingibabaw ang pagkarosas ng mga bulaklak. Makikita rin ang mga naglaglagang talutot o petals ng bulaklak na nagkalat sa kalsada at halos takpan ang sahig ng mga mapusyaw na kulay rosas. Ayon sa isang netizen, hindi ito cherry blossom at kamukha lamang ng sikat na puno na angkop na mamuhay sa mga malalamig na klima. Ang puno na nasa Cavite ay isang rosy trumpet tree, isang neotropical tree na nabubuhay sa mga bansa na mas malapit ang kondisyon ng klima sa Pilipinas. Marami naman ang nagbabalak na bumisita sa lungsod para lang makita ang mga bulaklak. Pero tila kailangang maghanda ng mga may dalang sasakyan dahil biro ng ilan sa comment section ay maganda man ang tanawin, malubak naman daw ang daan na tatahakin makita lamang ito.
Bagay na sinegundahan din ng iba pa with laughing emoji. Ang isa naman, nagbiro pa ukol sa pagkakaiba ng mga panahon sa mga bansang kinukumpara. Anito, cherry blossom daw sa Japan ang atake, pero ang init ay parang Saudi Arabia. Patukoy sa maladisyertong init ngayon sa Pilipinas sa pagpasok ng summer season. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, ikaw ba ay madalas antukin o kulang sa tulog? Alam mo bang hindi ka nag-iisa dahil literal na kasama mo ang buong bansa sa pagkakaroon ng walang sapat na tulog? Ayon kasi sa isang report, ang mga Pilipino raw ang may pinakakulang sa tulog sa Southeast Asia at pang-apat sa buong mundo. At ang ilan sa mga nakikitang dahilan, trabaho at eskwelahan. Ang buong detalye ay ihahatid sa atin ni Willie Borja. Ang Pilipinas ang nangunguna sa Southeast Asia at ikaapat sa buong mundo bilang most sleep-deprived nation o bansang mayroong kakulangan sa pagtulog, ayon yan sa Philippine Society of Sleep Medicine Incorporated o PSSMI. Sinabi ni Dr. Jimmy Chang, ang presidente ng PSSMI, kung hindi pa maagapan ang naturang sleep epidemic ay maaari pa itong lumala. Dagdag pa nito, maraming Pilipino ang handang magsakripisyo ng tulog para sa ibang bagay. Dalawa sa mga pinakakaraniwang sleep disorders na nararanasan ng mga Pilipino ay insomnia o hirap matulog at sleep apnea o pagkaramdam ng pagod kahit na nagising na. Pero sapat na ba ang 8 oras na tulog? Ayon kay Dr. Chang, hindi lang ang haba ng tulog ang sukatan ng isang magandang tulog. Bagamat inirerekomenda ang 7 hanggang 9 na oras na tulog para sa mga matatanda, mahalaga rin ang tamang oras ng pagtulog. Dapat daw ay sundin ang cycle ng araw at gabi. Dahil sa ganitong paraan nakadisenyo ang katawan ng isang tao. Payo niya, iwasan ang mga sumusunod na karaniwang sagabal sa pagtulog ng mga Pilipino, gaya ng paggamit ng gadgets bago matulog, pag-inom ng kape sa hapon, regular na pag-inom ng alak, at mga late night na workout sa gym. Ayon sa PSSMI, ang kakulangan ng tulog ay maaaring magdulot ng mataas na panganganib ng pagkakaroon ng hypertension, stroke, sakit sa puso at cancer. Pero kaya ba ng mga Pilipino ang sapat na tulog sa ngayon? Gayunman, sinabi ni Dr. Chang na ang kakulangan sa tulog ay hindi na lamang personal na issue, kundi isang social problem. Nakatulong din ang kasalukuyang kultura ng trabaho at sistema ng edukasyon sa bansa. Maraming kumpanya ang sumusunod sa oras ng trabaho ng mga kanlurang bansa, kaya't napipilitan ang mga Pilipino na magtrabaho ng mga night shift. Para sa DZRH TV, ito si Willie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, masayang ibinahagi sa publiko ng isang zoo sa Amerika ang makasaysayang pagdating sa kanila ng 4 na egg hatchlings ng 2 halos 100-year-old tortoise. Ito rin kasi ang kauna-unahang anak ng 2 endangered species sa kabila ng kanilang katandaan. Ang mga cute little tortoise na yan, panoorin sa trending report ni James Galange. Masayang ibinahagi sa publiko ng Philadelphia Zoo ang pagdating sa kanilang 4 na egg hatchlings ng 2 first-time parent tortoise na tinatayang nasa halos 100 taon ng edad. Ayon sa naturang zoo, makasaysayan naman ito dahil bukod sa itong kanilang kauna-unang anak, ito rin anilang kauna-unahang successful egg hatchlings ng 2 endangered Western Santa Cruz Galapagos matapos sa mahigit 150 taon. Habang sila rin ang kasalukuyang pinakamatandang species ang naninirahan sa nasabing zoo. Habang isa sa ilalim naman ng mga baby tortoise sa AZA SSP Breeding Program o Association of Zoo and Aquarium Species Survival Plan upang mas maalagaan at mailayo sila sa kapahamakan tulad ng human-wildlife conflict at habitat loss. May bigat naman ng mga ito ng 70 hanggang 80 grams o halos kasing bigat lamang ng isang itlog. Nangako naman si Philadelphia Zoo President and CEO Dr. Joel Mogerman na buong puso nilang aalagaan ng mga tortoise at makakaasa na masasaksen pa ito ng susunod na henerasyon gaya ng kanilang mga magulang. Ayon naman kay Director for Herpetology and Birds Lauren Augustin, panalo naman ito para sa mga bumubuo ng animal care team na matagumpay na naibigay ang tamang kondisyon para makapangitlog ang mommy tortoise. Taong 1932 nang dumating sa Philadelphia Zoo ang mommy tortoise at marami na ring naitalang unsuccessful egg hatchlings sa nakalipas na mga taon.
Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, madalas reklamo sa Pilipinas ang pagbubungkal ng kalsada kahit wala naman daw itong problema. Pero ibahin niyo ang kaling ito sa Havana, Cuba, na ang butas sa kalsada ay inaabot na ng 3 taon pero hindi pa rin natatapalan. Kaya laking gulat na lang ng mga residente nang bigla itong tubuan ng puno ng saging. Kung paano ito nangyari, alamin sa report ni Arnold Herrera. Banana Garden sa gitna ng kalsada. Ito ang kakaibang eksenang gumulat at ipinagtataka ng sino mang mapapadaan sa kalsadang ito sa El Cerro, Havana, Cuba. Pero paano nga ba ito nangyari? 3 taon nang nakalipas ng bungkalin ng mga otoridad ang bahagi ng kaling ito dahil sa tagas ng tubig. Batay sa local reports, hindi na tinapos ng gobyerno ang pagkukumpuni rito, kaya tinabunan na lamang ito ng lupa. Isang mga sira-sirang kalye sa mga pangunahing problema na kinakaharap ng Cuba. Sa Facebook post ng isang residente, makikita ang naturang lupa na tinubuan na ng mga puno ng saging at sa katagalan ay lumago pa ito lalo at nagmistulang garden. Sinisigurado rin nila na regular itong nadidiligan. Hindi alam ng mga residente kung sinong nagtanim ng saging, pero malaki nila ang kanilang pasasalamat sa mistulang biyaya na ito. Sa kabila nito, umaasa pa rin silang maisasaayos ng pamahalaan ng kanilang kalsada. At habang hindi pa ito natutupad, ay pakikinabangan daw muna nila ang libreng saging na kanilang napipitas. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, kinaaliwan online ang birthday photo shoot ng komedyanteng si Melay Cantiveros at #approve kay X. Ano nga ba itong comment ng beauty queen na si Kylie Versosa? A sweet photo ni Chief Filomeno at dating boyfriend na si Jake Cuenca na pinusuan ng netizens. Alamin yan sa showbiz report na ito. Sobrang Latina! Yan ang atake ni Melay Cantiveros sa kanyang latest IG post. Paano ba naman kasi ang komedyante nag-alak calendar girl lang tuba o coconut wine sa kanyang birthday photo shoot? Minention pa nito sina Catherine Bernardo at Ivan Alawi sabay sabing, akala nyo kayo lang magaling sa ganitong posing? Hirit pa ng TV host, this is my birthday bash post. Totoong bash daw talaga makukuha niya rito. Sa uli, say ni Ma'am Shimelay, pagbigyan niyo na raw siya at birthday naman niya. Agad namang bumuhos ang birthday wishes para sa komedyante. Present sa comment section sina Angelica Panganiban, Kay Abad, Bianca Gonzalez, Ami Perez at ang ultimate crush ni Melay na si Jericho Rosales. Samantala, sa iba pang balita, all's well that ends well na talaga para sa ex-couple na sina Kylie Versosa at Jake Cuenca. Sa Instagram post kasi ng girlfriend ngayon ni Jake na si Chief Filomeno, kalakip ang kanilang sweet photo. Sa nagdaang Star Magic Ball, nagpahayag ang dating beauty queen na si Kylie na masaya siya para sa dalawa. Bagay na sinagot naman ni Chi ng thank you Kylie, happy for you as well. Ang comment nga na ito ni Kylie Versosa, humakot na ng mahigit 43,000 likes. Mga gunita na 3 taon ding naging magkarelasyon sina Kylie at Jake bago naghiwalay Abril taong 2022. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin, at ipa-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.